Ay, magandang araw po sa ating lahat. So, welcome po muli sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. So, ako muli ang iyong lingkod, Pastor Charlie Dakotanan ng Jesus Christ Saves Global Outreach Church, Kamarin Family, ang maghatid sa inyo ng mensahe ng Diyos. So, sa lahat po ng mga taga-subaybay sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, so, wini-welcome ko po kayong lahat. So, sa kabuuan ng Jesus Christ Saves Global Outreach Church, Kamarin Family, welcome po sa lahat at sa lahat ng mga taga-subaybay natin all over the Philippines and all over the world. So, welcome po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon at tayo po muna sumandaling yumuko at manalangin. Heavenly Father, we thank you for this great opportunity and great privilege na muli kami makapakinig ng salita. Pagpalain nyo lahat na naka-tune in sa oras na ito sa pangalan ni Jesus, maging sa kabuuan ng pag-aral namin ito salita. Let thy name be glorified in Jesus mighty name, Lord. We thank you. All honor, glory, power belongs to you. In Jesus name, Amen. Amen. So, purihin ang Diyos. So, sa oras na ito ay atin na pong buksan ang ating Bible. At siyempre, yayain nyo na po ang mga miyembro ng iyong pamilya na sila po ay sumandaling umupo at makinig ng salita ng Diyos. Maging ang inyong mga kaibigan, so message nyo na po sila na sila ay mag-tune in sa oras na ito. Amen. So napakahalaga po ang salita ng Diyos ay pinapakinggan po natin dahil napakarami po ang benefits nito para sa ating buhay Kristiyano. Amen. Okay, so open your Bible in the book of 2 Corinthians 5 verse 7. So sabi rito, for we walk by faith, not by sight. Sapagkat nabubuhay tayo batay sa panampalataya sa Panginoon at hindi sa mga bagay na nakikita. Hallelujah. Once again, Lord, thank you sa mga salita naming mapapakinggan ngayong oras na ito. Patuloy na mangusap ka sabat sa amin habang kami nakikinig ng iyong mga salita. Lord, we thank you, Holy Spirit. We thank you. We acknowledge you are a great teacher in Jesus' name. Tulungan niyo rin po ako, Lord, may preach kayong salita without interruption. In Jesus' name, Amen. Amen. So, sa oras na ito ay nais ko pong i-share ating title ng ating pag-aaral ngayon is Walking in Faith. Paglakad sa pananampalataya. So, mga kapatid, ang ating buhay bilang Kristiyano ay buhay pananampalataya. Amen? So, napakahalaga po itong ating pag-aaral na ito sapagkat sa mundong ito ay napakahalaga na tayo nabubuhay na mayroong pananampalataya sapagkat malinaw po nga ang Bible na ang faith, ang pananampalataya ay ito ay isa sa mga utos ng Diyos. So, ang paglakad sa pananampalataya, utos ng Diyos. Bakit? Sabi niya, for we walk by faith, not by sight. So, meaning, ito po ay action word na talagang tayo ay lumakad. Okay, umaksyon tayo. Okay, so walk by faith, not by sight. At sabi rin ng Bible, kapag mayroon lang po tayong salitang faith, ibig sabihin nasa bibig lang, without action is dead. So faith without action is dead. Okay? So yun po. Kaya napaka-importante po pag tayo po ay nagsasabing nabubuhay sa pananampalataya, kailangan ina-action natin. Kasi faith without action is dead. Ang pananampalatayang walang kasamang gawa ay patay. At sinabi rin po ng Biblia, kaya mahalaga po yung pananampalataya kasi malinaw din po ang kanyang mga salita. Okay? So, ang salita ng Diyos ay nagsasabi rin po sa aklat po ng book of Hebrew. So, kabisado po natin yan sa New Testament. So, book of Hebrew. So, aklat ng Hebreo. So, 11 verse 6. Ano po ang sabi doon? Okay, so sabi ng Panginoon, so verse 6,
kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyan ng kaluguran. Diba? Sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. So without faith, kung wala tayong faith sa Panginoon, so hindi malulugon ang Diyos sa atin. So without faith, it is impossible to please God. Kaya napaka-importante that we must walk by faith, not by sight. Amen? Because kung wala tayong faith, without faith, it is impossible to please God. Hallelujah! Kaya napaka-importante po yung ating panampalataya sa Diyos. At pag sinabi natin na nanampalataya sa Diyos, so kailangan mahalaga rin po yung ating paggawa. Okay, so sa mga talatang ito na ating binasa o sa ating foundation verse, so magbibigay po ako sa inyo ng at least mga 2 o 3 na puntos o aral na makukuha natin dito sa ating foundation verse o sa ating pag-aral na ito. So take note, this verse, ang Bibliang ito o ang talatang ito, nagpapakita o pinapakita o pinapalalahanan tayo ng Diyos na tayo po ay lumakad na may pananampalataya sa Diyos. Amen? So napaka-importante po yung pananampalataya sa Diyos. So napakaraming klase ng pananampalataya. So isa lang po ang kinahulugan ng Diyos, ang pananampalataya sa Diyos. Amen? So wala na pong iba. Yun yung pinaka the best sa lahat, yung ating pananampalataya sa Diyos. Bakit? Kasi ang Diyos yung ating creator. Ibig sabihin siya yung ating manlilikha, siya ang lumalang sa iyo, sa akin, sa ating lahat, siya ang nagbigay sa atin ng hininga. Kaya siya ang dapat natin sampalatayanan. Amen? So, napakahalaga po yung ating faith sa Panginoon. Okay, so point number 1, as kong i-share ngayon, I would like to share to you about 3 points o 3 puntos. First is the reality of uncertainty. Amen? So, bakit kailangan tayo manampalataya? Bakit kailangan tayo lumakad sa pananampalataya? Kasi napaka-importante maintindihan natin ang katotohanan. So, the reality of uncertainty. So, ano ibig sabihin yan? Ang katotohanan ng hindi tiyak. Ano po bang hindi tiyak? So, ang mga bagay sa mundong ito, ang mundong ito ay walang katiyakan. Amen? Walang katiyakan. Isa lang po ang tiyak. Isa lang tiyak. Ang tiyak, yung ating faith sa Diyos. Pag tayo nanampalataya sa Diyos, tiyak. Mayroon tayong gantimpala. Mayroon tayong kaligtasan. There are so many benefits kapag tayo nanampalataya sa Diyos. Dito sa mundong ito na ating kinalalagyan, nabubuhay tayo sa mundong ito na walang katiyakan. Hindi mo pwedeng hulaan ang mga bagay-bagay sa mundong ito. Amen? So, uncertainties po ang mundong ito. So, ibig sabihin, walang katiyakan. So, the reality of uncertainty. That's why, inuutos sa atin ng Diyos that we must walk by faith, not by sight. Why? Dahil sa mundong ito, walang katiyakan. So, the reality of uncertainty. So, take note, walking in faith, so frequently means stepping into the unknown. Amen? So, ang paglakad sa pananampalataya, mga kapatid, ay madalas na nangangahulugan ng pagpasok natin saan? Sa hindi tiyak. Kagaya ni Abraham. Matindi yung kanyang faith. So, siya po ay pinapunta sa isang lugar na hindi pa niya kabisado. Yun ang katotohanan. So, dahil sa pananampalataya ni Abraham at siya sumunod sa Panginoon, at ang maganda naman pang blessing doon, siya tinawag na Father of Many Nations. At si Abraham po ay pinagpala ng Diyos.
Yun yung blessing pagka tayo lumakad sa pananampalataya. There are so many blessings na darating sa atin. Like Abraham. Okay? So, walking in faith, take note, frequently means stepping into the unknown. So, ang paglakad sa pananampalataya, madalas na nangangahulugan ng pagpasok natin sa hindi tiyak. Amen? And also, trusting God when we can see the whole picture is essential to our spiritual growth. So, ang pagtitiwala sa Diyos, ang pananampalataya sa Diyos, kahit na hindi natin nakikita, ang kabuang larawan ay mahalaga sa ating spiritual na paglago. Amen? So, ano bang ibig sabihin ng pananampalataya? What does it means? O ano ibig sabihin ng faith? So, sabi ng Hebrew 11 verse 1, sabi ron, ang pananampalataya ay pagtitiwala. Saan? Na mangyayari ang ating mga inaasahan. At katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Yun ang ibig sabihin ng pananampalataya. Amen? So, ang isang bagay na nakikita na, hindi yun pananampalataya. Amen? Ang pananampalataya ay yung mga bagay na hindi nakikita. Nagtitiwala tayo na mangyayari ang ating mga inaasahan. Ano yun? Yung mga bagay na hindi pa natin nakikita. For example, wala ka pang sasakyan ngayon. Pero nananampalataya ka na darating yung ina-admire na brand new Fortuner o brand new Expander Cross. Maraming brand, or Innova, or Veloz, o ano man ang dinidesire mo, nananampalataya ka na ito ay mangyayari. Sa patuloy na pagtindig mo sa pananampalataya, darating ang panahon, yung sinasampalatayan mo, inaasahan mo na ito yung mangyayari sa iyo, tiyak na mangyayari sa iyo yan. Amen? Yan ang katotohanan. For example naman, ikaw ay may karamdaman. Ikaw ay naniniwala na kaya kang pagalingin ng Diyos. Tuloy-tuloy kang nanalangin. Naniniwala ka na kayang pagalingin ng Diyos. Pagagalingin ka ng Diyos pag nandun yung pananampalataya mo. Amen? Hallelujah. So nakita mo talagang mayroong talagang ebidensya na ikaw ay ganito, ganyan, may karamdaman ka, pero naniniwala ka, pagagalingin ka ng Diyos. Gagaling ka. Naranasan ko yun sa nung ako po ay na-general check-up. Na-detect ng doktor na diagnose yung aking puso, may bara. Ako'y naniniwala na nanampalataya. Pagkalaman ko ng gano'n, naniniwala ako na nanampalataya na kayang-kayang lusawin ng Diyos yung bara sa aking puso. So ano pong ginawa ko? Nung malaman ko yung gano'n yung kalagayan ko, ako po ay nanampalataya sa Diyos. At sa aking pananampalataya sa Diyos, ako po ay tuloy-tuloy na nanalangin. Walang patid. At maging ang aking may bahay, aking anak, ako po ay pinagpipray. Puri ng Diyos. No, ako'y bumalik sa doktor at sinik up yung puso ko. Ang sabi ng doktor sa akin, Pastor, good news. Wala nang bara sa iyong puso. Puri ng Diyos. So, ganun po ang pananampalataya. Naniniwala tayo na kayang gawin ng Diyos yung mga bagay na imposible. Sa gayon na lamang ang aking pasalamat sa Diyos kung paano siya'y naghimala na nilusaw ng Panginoon yung bara ng aking puso. Puri ng Diyos. Yun yung tatawag na miracle. Amen? There are so many miracle mangyayari sa atin pag tayo po ay lumalakad sa pananampalataya. Amen? Hallelujah. Kaya nga sabi ng Panginoon sa kanyang salita sa book of Luke chapter 18 verse 27, kung hindi ako nagkakamali, sa New Testament sinasabi roon, kung kayo po ay may Biblia, so ano po sabi ng Panginoon?
Ang mga bagay na hindi kayang gawin ng tao, take note, ay kayang gawin ng Diyos, tugon ni Jesus. So the things which are impossible with man are possible with God. So sa Diyos wala imposible. Ha? Kahit na yan ay sabihin pa natin ay malala na, kayang-kayang gawin ng Diyos. Kayang-kayang gumawa ng himala ang Diyos. Kayang-kayang pagalingin ng Diyos. Amen? Ano mang uri ng sakit at karamdaman. O sabihin na lang natin, wala ka ngayong kapera-pera. Pero naniniwala ka sa salita ng Diyos sa Philippians 4:19 that by my God shall supply all your needs, all my needs, according to His riches and glory in Christ Jesus. Magugulat ka. Darating yung miracle ng Diyos. Ha? Experience ko yan eh. Naniwala ako na kayang-kaya na ibigay ng Diyos yung aking pangailangan. Gugulat ka, may message sa'yo. Na-experience ko yan. Ha? 3 beses ko na po na-experience yan. Hallelujah. Hindi nga lang 3, 4 o 5 na yata. Pagtingin ko sa messenger ko, may blessing. Ibig sabihin, mayroong message, may blessing. Ha? Puri ng Diyos. Na-experience ko rin ng panahon yun, wala akong kaulam-ulam. Kakain ako ng tanghalian, walang ulam. So, ako po ay nanalangin sa Diyos ng mga himala ng Diyos. Puri ng Diyos, hindi ko po makalimutan. May kumatok. May kumatok sa gate. Tumatawag, Pastor, Pastor. Saktong-sakto, tanghalian nun. Wala akong kaulam-ulam. May dumarating na napakalapad na tilapia. Hallelujah. Pritong napakalapad na tilapia, napakalaki. So, hindi ko po yun makakalimutan kung paano nagmimiracle ang Diyos sa buhay ko. Ayan. Yan yung resulta ng ating paglakad sa pananampalataya. Ha? Kaya pag isang tao puno ng pagdududa, tandaan mo walang himala po na magaganap pag ang tao puno ng pagdududa. Amen? Kaya nga malinaw dito sa ating mga paalaala rito na trusting God when we can't see the whole picture is essential to our spiritual growth. Amen? At nabanggit ko rin kanina na walking in faith frequently means stepping into the unknown. So, ang paglakad sa pananampalataya madalas na nangangahulugan ng pagpasok sa hindi tiyak. So, hindi pa tiyak yung ating nilalakaran, pero magugulat ka, may himalang Diyos. Pag tayo po ay talagang humakbang sa pananampalataya. Di ba? So, napaka-importante po ito mga kapatid. Yung ating pananampalataya. Hallelujah. So, yun po ang unang-una. Amen? Napaka-importante po. Maintindihan po natin bakit tayo dapat lumakad sa pananampalataya because the reality of uncertainty. Ang katotohanan ng mga bagay sa mundong ito nating ginagalawan ay nabubuhay tayo rito sa mundong ito nang walang katiyakan. Kaya napaka-importante lumakad tayo sa pananampalataya sa Diyos kasi isa lang ang tiyak. Ang tiyak yung ating pananampalataya sa Diyos. Na pag tayo manampalataya sa Diyos, tiyak may miracle. Tiyak may himala na magaganap. Tiyak may kagalingan kung may karamdaman ka. Tiyak may provision si Lord sa iyo. May himala ng provision si Lord sa atin. Sa iyo at sa akin, sa ating lahat. Pag tayo naniwala sa Diyos at sa Kanyang mga salita. Amen? Point number 2. Trust God's promises. Amen? Trust God's promises. So, napaka-importanting lumakad tayo sa pananampalataya at magtiwala sa mga pangako ng Diyos. Kasi nga, kanina ko pa binabanggit na sa mundong ito, walang katiyakan ang pamumuhay sa mundong ito. Isa lang ang tiyak, yung mga pangako ng Diyos. Isa lang ang tiyak, yung ating pananampalataya sa Diyos. Amen? Take note, God's promises are
steadfast and true. Amen? Ang mga pangako ng Diyos ay matatag at totoo. Amen? Kaya napaka-importante, ang Diyos yung ating pagtiwalaan. Yung tao, pag nagtiwala ka sa tao, medyo alanganin kasi yung tao mayroon tinatawag na hypocrisy. Ano pong ibig sabihin ng hypocrisy? Yung parang mapagkunwari. Akala mo talagang totoong supportive sa'yo. Pero yung pala, pagkakanulo ka pala, parang si Judas. So alam na natin si Judas, di ba? Okay, kaya napaka-importante po, yung Diyos talaga, 100% sa Kanya tayo magtiwala. Amen? Yun ang katotohanan. So ang pangako ng tao, napapako. Pero take note, ang pangako ng Diyos, kailanman hindi napapako. Amen? So God's promises is steadfast and true. Ang mga pangako ng Diyos ay matatag at totoo. Take note, when we place our faith in God and His Word, so we can find comfort, hallelujah, and confidence in challenging times. Purihin ng Diyos. Kapag nilagak natin ang ating panampalataya sa Diyos at sa Kanyang mga salita, makakahanap tayo ng kaginhawaan at tiwala sa mga hamon ng buhay. Yun ang katotohanan, mga kapatid. Hallelujah. Kaya napakahalaga, ilagak natin yung ating pagtitiwala sa Diyos, hindi sa tao. Amen? Kasi ang tao may tinatawag na hypocrisy. Napapako yung kanyang pangako. Ako, ang daming pangako sa akin eh. Pero walang halos natupad eh. Ang pangako lang ng Diyos talagang natutupad sa buhay ko. Yun ang katotohanan. Kasi ang pangako ng tao, napapako. Totoo po yun, maraming pangako ang tao pero napapako. Pero ang Diyos, kailanman ang kanyang pangako ay hindi napapako. Amen? Purihin ng Diyos. Kaya napaka-importante po yung ating pagtitiwala ay ilagak natin sa ating buhay na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Kasi ang Diyos natin, hindi siya nagsisinungaling. Kung anong sinabi niya sa Bible, gagawin niya yan para sa iyo, para sa akin. Pag sinabi ng Diyos, I will heal you. Pagalingin ka, pagalingin tayo. Pag sinabi ng Diyos, I will bless you. Pagpapalain ka niya, pagpapalain niya tayo. Pag sinabi ng Diyos, I will protect you. So sure, poprotektahan tayo ng Diyos. Amen? Hallelujah. Yun ang katotohanan. Tingnan niyo yung Bible niyo sa book of Numbers 23 verse 19. Sabi ron, ang Diyos ay di sinungaling. Natulad ng tao. Di ba? Ang tao sinungaling. Pero ang Diyos hindi sinungaling. Ano mang sabihin niya ay kanyang gagawin. Kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Hallelujah. So ang Diyos hindi sinungaling. Nakagaya ng tao. Pag nangako siya, ito'y kanyang tutuparin sa iyo at sa akin kung naniniwala tayo sa kanyang mga pangako. Amen? So, may paalala pa si Lord sa book of Jeremiah. Tingnan yung Bible nyo, verse 12. Ano po sabi ng Biblia? Ano sabi ron? Tama ka. Sabi ng Panginoon kay Jeremiah, ang sabi ni Yahweh, sapagkat ako'y magbabantay. Hallelujah. Upang matiyak na matutupad nga ang aking mga sinasabi. Amen? So, I am watching over my word, sabi ng Panginoon. Hallelujah. To perform it. Purihin ng Diyos. Yun yung ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. So, kapag nilagak natin yung ating pagtitiwala sa Diyos, take note, makakahanap tayo ng kaginhawaan. Amen? Napakaraming promises ang Panginoon. Ayon sa mga scholar, there are 35,000 promises in the Bible. And all the promises of God are yes and amen. At para saan yan? Para sa iyo, para sa akin, na mga nananampalataya sa Kanya. Ang pangako ng Diyos
ay hindi para sa mga nagdududa. Ang pangako ng Diyos ay para sa mga nananampalataya sa Diyos, para sa mga anak ng Diyos na nananalig at sumusunod sa Kanya. Hallelujah. Romans chapter 4 verse 20 to 21, ano sabi ng Biblia? No unbelief made him so waver concerning the promise of God, but he grew strong in his faith, as he gave glory to God, fully convinced that God was able to do what he had promised. Hallelujah. So hindi siya nag-aalinlangan sa pangako ng Diyos. Sa halip lalo siyang tumibay sa kanyang panampalataya at nagpuri sa Diyos. Lubos siyang naniniwala na tutuparin ng Diyos ang ipinangako nito. Amen? Sino yan? Si Abraham. Lubos naniwala si Abraham na pinangakuan siya ng Diyos na magkakaroon siya ng anak. Tinupad yun ng Diyos. Sa takdang panahon, even though halos 100 years na po siyang nanganak si Sarah. 25 years hinintay ni Abraham ang promise ng Diyos na siya magkakaroon ng legitimate na anak. Hindi siya nang lupaypay. Hallelujah. Hindi siya nawala ng pag-asa. Hindi siya nag-alinlangan sa promise ng Diyos na siya'y pagkakaluban ng anak. At dumating ang takdang panahon sa loob ng 25 years na kanyang paghintay sa promise ng Diyos. Dumating si Isaac. Amen? Hallelujah. Kaya nga siya'y tinagurian, Father of many nations, Father of faith, si Abraham. So, purihin ng Diyos. Kaya nga kapatid, pag tayo nagtitiwala sa Diyos at nangahawak tayo sa pangako ng Diyos, sure, makapamuhay tayo ng may kaginhawaan at kapanatagan kapag tayo ay ganap na nagtitiwala sa mga promises ng Panginoon. There are so many promises in the Bible. Limit ang natin ng mga pangakong ito. Amen? Pangako ng Diyos, wala kang pera. Sabi ng Diyos sa Hebrew 13 verse 5, huwag kang magmukhang salapi. Masyan ka kung magkano na sa inyo. Sapagkat sabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Amen? Purihin ng Diyos. Yun ang ating Panginoon. I will never leave you nor forsake you. Joshua 1:5, napagandang pangako ng Diyos. Anong sabi ng Diyos kay Joshua? Hindi kita pababayaan, hindi kita iiwan. Kung paano sinubaybayan ko si Moses, ganun din ang gagawin ko sa iyo. Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Amen? Sabi naman ni David sa Book of Psalms, Psalms 37 verse 25, hindi ako nagkakamali, sabi ni David, iwanan man ako ng aking mga magulang, may Panginoon pa akong maasahan. Amen? Kaya napakasarap magtiwala sa Diyos. Kapag tayo nagtitiwala sa Diyos, sa kanyang mga pangako, sure, ikaw ang tao, tayo ang taong pinagpala at overcomer. Amen? Okay, so point number 3. Napaka-importante po. Ito ating pag-aaral, walking in faith. So, paglakad sa pananampalataya. Walking in faith. Amen? So, ang isang taong nananampalataya o lumalakad sa pananampalataya, point number 3, act on your faith. Amen? Act on your faith. Kumilos ayon sa iyong pananampalataya. Nasabi mong nananampalataya ka sa Diyos, kumilos ka. Kumilos tayo ayon sa ating pananampalataya. Dahil kanina nabanggit ko sa ating introduction, faith without action is dead. Amen? So take note, faith requires action. Amen? We are called to live out our faith through our choices and behaviors, demonstrating our trust in God to those around us. Amen? So ang pananampalataya na ngailangan ng pagkilos o paggawa. Tayo ay tinawag na ipakita ang ating pananampalataya sa pamagitan ng ating mga pagpili at asal na nagpapakita ng ating pagtitiwala sa Diyos sa mga tao sa paligid natin. Amen? James 2 verse 17 sabi ron, so also faith by itself, if it
does not have works is dead. King James Version, sabi roon, faith without action is dead. Tagalog, gayon naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Kaya napaka-importante pag sinabi natin, ako'y may pananampalataya sa Diyos, kumilos tayo ayon sa ating sinasampalatayanan. Act on your faith. Kumilos ayon sa iyong pananampalataya. Amen? Kaya napaka-importante po yung pagkilos. Diba? So, simple lang naman yung pananampalataya. Kung talaga nanampalataya tayo, madalas natin in example yung nagbibisikleta sa pamagitan ng lubid mula doon papunta roon. Diba? Sabi ng nagbibisikleta sa pamagitan ng lubid, sino naniwala na ako'y makarating doon sa dulo? Sumakay sa likod ko. Okay? So yung nanampalataya, sasakay. Pero yung hindi sasakay kasi baka siya malaglag. Amen? Hallelujah. Kaya napaka-importante po yung pagkilos. Kaya pag sinabi natin nanampalataya, kailangan kumilos tayo. Parang walang ibang pinagkaibahan sa isang upuan. Kung naniniwala ka na yung upuan ay hindi masisira, ilagay mo lahat ng buong katawan mo sa upuan. Umupo ka, buong katawan mo. Pag umupo ka, ibig sabihin, naniniwala ka hindi masisira yung upuan pag nilagay mo lahat yung katawan mo doon sa upuan. So, kailangan umaksyon tayo. Hindi yung puro lang salita. Dahil sabi ng Bible, faith without action is dead. Amen? Tularan natin si Abraham. Yun yung ating biblical character. Si Abraham. Amen? Yung panampalataya sa Diyos, kanyang panampalataya sa Diyos, umaksyon siya. Amen? Umalis siya doon sa lugar na kanyang komportable siyang nakatira at dinala siya doon sa pangako ng Diyos, promised land. Amen? So, nangyari po yun. So, umalis po si Abraham. At anong nangyari? Pag alis niya, siya po ay pinagpala ng Diyos. Tinawag siyang Father of Many Nations. Tinawag din po siyang Father of Faith. Ama ng pananampalataya. Amen? Kaya napaka-importante po yung pag-aksyon. Amen? So, yun po ang katotohanan. So, sa ating pagkatapos, sa ating conclusion, so take note, in-encourage ko po ang bawat isa. I encourage everyone to live without doubt. Yun yung ating palaala sa atin ni Lord. So, in-encourage tayo ng Panginoon. Manalig tayo ng walang, mabuhay tayo ng walang pagdududa. So, live without doubt. Why? Because we are living in this world full of uncertainties. Tayo nabubuhay sa mundong ito na puno ng walang katiyakan. And we must walk by faith, not by sight. Lumakad tayo sa panampalataya, hindi sa nakikita. Amen? Trusting in God's promises. So tayo magtiwala sa mga pangako ng Diyos. And taking action based on our faith. Kailangan umaksyon tayo base sa ating pananampalataya. Amen? So, hinikayat ko po ang bawat isa na mamuhay tayo ng walang pag-alinlangan. Dahil nabubuhay tayo sa mundong ito na puno ng walang katiyakan. At mamuhay tayo ng may pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. So, hinikayat ko rin po ang bawat isa na patuloy tayong magtiwala sa mga pangako ng Diyos at sa paggawa ng mga hakbang batay sa ating pananampalataya. Tandaan, ang pananampalataya ay isang paglalakbay na nagpapalalim sa ating relasyon sa Diyos. Amen? So remember, faith is a journey that deepens our relationship with God. So ang pananampalataya sa paglalakbay, nagpapalalim ng ating relasyon sa Diyos. Call to action, walk by faith, not by sight. Amen? So thank you very much sa inyo pong pakikinig.
Tayo manalangin. Lord, thank you sa paalala mo sa iyong salita na napakahalaga na dito sa mundong ito na kami nabubuhay na walang katiyakan, kami po ay magkaroon ng isang buhay na puno ng pananampalataya sa iyo. Lumakad kami sa pananampalataya sapagkat yan ang iniuutos mo sa amin. Walk by faith and not by sight. Salamat po Diyos sa mga paalala mo sa iyong salita. At kaya kami pinapalakad mo sa pananampalataya, Panginoon. Hallelujah. Because the reality of uncertainty. Ang mundong ito ay kami po ay nabubuhay sa mundong ito na walang katiyakan. Ang katotohanan na hindi tiyak, Panginoon, ang nilalakaran namin sa mundong ito. Isa lang ang tiyak, yung aming pananampalataya sa iyo. Salamat sa paalala mo, Diyos, Panginoon. Kaya kami inutusan mo kaming lumakad sa pananampalataya, Panginoon, sapagkat napaka-importante, Panginoon, na kapag kami nanampalataya, Diyos, maranasan namin ang supernatural blessing, victory sa aming mga buhay, Lord. At makapamuhay kami ng may kaginhawaan. Salamat din po sa paalala mo sa iyong salita na mahalaga kami magtiwala sa iyong mga pangako. Trusting God's promises. Purihin ko, Diyos. At pinaalahanan mo rin po kami na kami umaksyon, act on our faith. Kumilos kami ayon sa aming pananampalataya. Salamat po Diyos. Because faith requires action, O God. So we are called to live out of faith. Out our faith through our choices and behaviors, demonstrating our trust in God to those around us. Salamat Lord sa iyong mga paalala sa iyong mga salita sa oras na ito. Pagpalain mo lahat ng mga nakinig ng salita. In Jesus' name. Tapos lamang po natin ating dalawang kamay. Sabay natin magsing prayer na ito. Sabihin natin, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumalapit ako sa iyo, nagpapakumbaba sa iyong harapan. Humihingi ako ng tawad sa aking mga nagawang kasalanan. Linisin niyo po kanyang banal na dugo. At binubuksan ko ngayon aking puso, tinatanggap kita Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Isulat niyo po aking pangalan sa aklat ng buhay. Ako'y nanampalataya o Diyos na kayo lamang tayong kong pag-asa. Maraming pong salamat. Ito aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Wala lang po manalangin Lord. Thank you sa lahat po ng mga sumbaybay yung salita, nakinig yung salita. Tumanggap sa iyo, pagpalay mo silang lahat ng Diyos. Salamat po. Supply nyo rin po ang ilang pangailangan, Panginoon, spiritual, physical, financial, material, emotional. Thank you Lord. Tulungan niyo mo kaming lahat. Patuloy mabuhay sa panampalataya. Lumakad sa may panampalataya. Sapagkat yan ang utos mo na kami lumakad sa panampalataya, hindi sa mga bagay na nakikita. Salamat po Ama. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin ang Diyos. So thank you very much po. So maiksing paalala po. So tuloy-tuloy po yung ating midweek service every Thursday 6:30 p.m. through our FB page, Jesus Christ Saves Global Outreach Cameron Family. So mag-follow po tayo o mag-like po tayo. Okay. Every Saturday po 8:30 in the morning ating on-site morning prayer ay tuloy-tuloy rin po. At mayroon din po tayong panalangin din po sa pamagitan ng Google Meet every Wednesday 8 p.m. So I encourage everyone to join. Hallelujah. So siyempre, yung ating Sunday service celebration ay tuloy-tuloy pong ginaganap. Every Sunday, 9 o'clock in the morning. Doon lang po yan sa may number 500 Hillcrest Village, Camarines Road, Caloocan City. So sa may tapat lang po yan ng Ilibi Town Center sa may gate ng Hillcrest. At sa ibaba po ay City Savings Bank. Nasa 3rd floor lang po tayo. So dalhin niyo po ang iyong mga kaibigan. Siyempre ang ating mga mahal sa buhay. Amen. So purihin ang Diyos. So God bless po sa lahat. Bye-bye.